Song of Solomon. Ay, wala dito ngayon. Song of Solomon, chapter 3. Andiyan na kaya? Hirapan natin ah. Hintay ko kayo. Nagkatapos mo yan ang Ecclesiastes. Song of Solomon, chapter 3. Basahin po natin beginning number 1 and number 3. Okay, ready? Read. By night on my bed, I sought him whom my soul loved. I sought him, but I found him not. I will rise up and go about the city in the streets, and in the broadways I will seek him whom my soul loved. I sought him, but I found him not. The watchmen that go about the city found me, to whom I said, show me him whom my soul loved. Ayos po taniman na. Pagpala namin Diyos, salamat po. Kakabasa niyo po sa kita. Salamat sa mga awit. Salamat sa mga testimony. Salamat po Panginoon naman sa pagkakataon na pinagkalaw po sa amin ang pag-aralan na inyong po sa kita. Ikaw, Panginoon, siyang patuloy na mag-usap po sa amin. Amunin mo po kami, Panginoon. Sana naman pong hamon ang ibibigay mo po sa amin. Dahil po rin, Panginoon, ang po sarili ang po lingkod, Panginoon. Na ikaw po siyang tumamit po sa akin na maging daluyan ang mga hamon na inyong po sa kita. Meron po sa amin kalagitnaan ng lalamig, pupuin mo po ang kanyang puso. Meron po sa amin kalagitnaan na meron katanungan na way masagot, Panginoon, ang bawat tanong niya sa amin po pag-aaral. Meron po sa amin kalagitnaan wala po katiyakan ng langit, iligtas mo po siya. Salamat po sa inyo. Lahat ng ito ay aming inilig, lumata sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Book of Song of Solomon. Dito makikita po natin mga kapatid. Yung title naman, ito po ay nagsasaad na ito po ay mga awit. Amen? Kung dito makikita po natin, and I believe this part of the Bible is giving something na gusto niya pong i-emphasize. Dahil ito po yung mga awit, dapat po inilagay na siya sa song. Diba? Tatawid naman siya. Yung nga lang, pinupulpo ng Panginoon ang isang aklat nito dahil meron po siyang gustong ipahiwati o bigyan ng bigin. Para po, mga kapatid, lalo nating maunawaan, lalo po nating lalo tayong mahamon. At ito po Song of Solomon, mga kapatid, is all about, sabihin na natin, yung nagmamahalan. At dito sabi nga, I sought for him whom my soul loved. I sought him, but I found him not. So, ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay istorya ng nagmamahalan na dahil nga ngayon po ay February, buwan ng mga puso, buwan ng nagmamahalan. Diba? Pero napakahirap magmahal kung ikay walang puso. Diba yun? Amen? Ibig sabihin, ang marunong lang magmahal yung may puso. Kahit kung puso ng saging ngayon, mahal. Ano kayo, kilo ngayon doon. Mahal din yun, di ba? Anyway, dito po, titignan po natin, mga kapatid, ang mensahe po dito is all about the Lord Jesus Christ and His Church. Nakita natin
natin dito, yung groom is the Lord Jesus Christ and the bride is the church. Nandito sabi dito, I sought Him. Sa ibig sabihin, the church is seeking for the Lord Jesus Christ. Pag sinabi po he is seeking or she is seeking the Lord Jesus Christ, ang gusto po mangyari ng bride po rito na kanyang pong madama ang presensya ng kanyang minamahal. Amen? At alam niyo po mga kapatid, di ba? Pag nandiyan yung presensya ng iyong minamahal, iba po ang pakiramdam eh. Tama po ba yan? Di ba? Lisa, pag nandiyan si Joel, di ba? Di ba? Para secure na secure ka, di ba? Amen? Di ba? Amen? And we always long, di ba? Doon sa presence ng ating pong minamahal. Hanggang maaari niya hindi mawala yung presensya. Kaya dito po, very vital po ito kasi ito nga is regarding the church and her ministry, mga kapatid, na dapat po makuha ang ating atensyon. So, ibig sabihin na the church has a duty to do. Hindi lang po tayo sa church na mag-attend lang ng Sunday. Hindi po mga kapatid. Actually po, ang church, na kaya tayo nag-church, para po mabigyan tayo ng instruction. Now, we are always being instructed every time we come to church for services. Paglabas po natin dito, atin na po, mga kapatid, isasagawa na lahat ng mga instruction po na yan. Di ba? Amen? Na tayo po, sabi nga, na go ye into all the world and teach all nations. Hindi dapat natin hinihintay yung tao pumasok sa loob ng ating simbahan para dalhin o akayin ng Panginoon kung hindi tayo po ay lalabas at pupunta sa sanlibutan para abutin ang mga taong yan. Kaya nga yung definition ng aming po first time sa Lumina na wins, ano yan? Sige nga, sino nakakalala? I-recite nga natin. Ready, a person who wins someone to Christ. Ano ba? Ayan, buksan ng ano? Now, on purpose, outside the church house, using a plan. Diba? Amen? And that is our duty as a church. Kaya nga, ang kauli-ulian, mga kapatid, na commission ng ating Panginoon is the Great Commission. The very last verse sa ating pong aklantang Matthew, sabi ang go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son, at about teaching them to observe all things whatsoever I have commanded thee, and lo, I am with thee always, even unto the end of the world, for the end of the ages. Great Commission po yun eh. Sabi sabihin na kapatid, tingnan niya, the very task of the church, yan po ang Bible Baptist Church ng Marilao, is winning people to Christ. Kaya pag hindi po tayo, mga kapatid, na soul winning, then we are not. Nakagawa lamang po tayo ng matinding krimen sa ating Panginoon. Kasi hindi tayo nagpa-function na dapat natin i-function o maging gawain. Kaya dito una, tingnan po natin yung scenario po dito. Actually po, the bride is at her bed. Yung bride na ito, supposed to be, mga kapatid, dito po, nakikita dapat siya mayroong ginagawa. Dito yung bride, she desires the nearness of Him whom her soul loveth. Pero sabi niya ngayon, I found Him not. Hindi niya po makita. Bakit po mga kapatid? Paano po makikita ng bride in presence ng bridegroom o ng ating Panginoon? Naghahanap lang po siya sa apat na kanto ng kanyang higaan. So hindi mo nga makikita. Kapag mga kapatid, dito po, pinapakita sa atin na yung bed na yun is not the right place for us to do our job. Hindi po dito sa apat na kanto ng ating simbahan lamang na naghahanap ka, mga kapatid, ng mawiwiklisan dito. Hindi po. Alam niyo po, ang church
supposed to be na ito po ay, yung mga nakikinig, ay dapat po, ang ituturo sa atin is, teaching them to observe all things. Ang dapat natututunan na natin is how to live, how to glorify our God, how to live a life na masasabi mo natin Kristiyano Diba? Saan natin tinuturo dapat yung maligtas ang tao ng walit? Sa labas na natin simbahan. Amen? Now here we are as a church, ang gusto natin is to feel the presence of the Lord, pero what are we doing? Diba? Ang nangyayari lang, very at ease po tayo doon sa ating bed, na kung ano-ano lang ang ginagawa po natin, mga kapatid. Alam niyo po, ano ba ang bed para sa inyo? Siyempre, yung bed natin, yan po yung Nasubukan niyo bang matulog o nahirapan tayo matulog sa ibang higaan? Diba? Amen? Tulad po lang nanonood po ako sa Nueva Ecija last Sunday. Nilagay po ako na sa isang hostel ba tawag doon? O parang gano'n, hindi naman siya hotel. Mabira. Sabi ng pastor, pasensya ka na po. First time lang namin gagamitin ito para i-house yung aming guest speaker. Kaya pasensyahan niyo na po. Sabi ko, sabi ko nga sa church naman ko sabi ko, maganda nga doon ako sa church kasi yung church ay lakas na namin. So nilagay ko sa isang kwarto ng kapatid na may aircon. Mas malakas yung tulog ng aircon kaysa lakas ng lapig ng aircon. Ang ingay, wala naman lamig-lamig. Wala kang magawa. Ano po? Sa nangyari, ang dami pa yung mga langaw Langaw na po. Nagpabili ko ng occlusion. Sabi ko, just in case na kailanganin. Pero titignan niya na napakahirap, di ba, matulog sa ibang lugar. Lalo na hindi mo higaan. Di ba? Amen? Kasi diba, para sa atin, yung bed natin, that is where now we retire, mga kapatid. Yan po yung nakakakuha tayo ng comfort po dyan Na para paghiga natin, meron talaga yung mga, di ba, kausap mo lang, paghigang ganun, tulog agad Pero kausap mo lang nasayang lang yung bakot sa unan, tulog agad. Meron mga ganun. Amen? Na para pag may switch dito, yung pagdadaganan, pag gano'n yung power dadaganan, pag pisil dito, sarado agad ang mata. Di ba? So, ganun yung ginagawa, dito po bright dito man na she desired the presence of the bridegroom, at hinahanap niya, sabi niya, I sought him, whom I so loved, pero ang problema, mga kapatid, na doon niya lang hinahanap sa kanyang comfort zone. Amen? Saka naging resulta. Ang sabi po diyan, hindi ko siya makita. Ganyan po. Sabi ka ba, mga kapatid, tignan niya, how can we feel the presence of the Lord kung meron po tayo mga unfinished business? Kasi pag dinamin natin presence of the Lord, that is also the same na sinasabi natin, I want the power of the Lord. Ang tanong, gusto mo ng power? Saan mo gagamitin? Diba? Amen? Kaya dito po, pinapakita sa atin, mga kapatid, as long yung ating church ay parang po siyang dahil sa reclining chair lamang po at is sa ating po mga tumba-tumba. O ibig sabihin, nandun tayo sa idleness. Hindi po tayo nadidisturb. Gusto ko po yung sinabi ni Brother Aris Sabi niya, nagkakaroon na tayo ng passion ngayon sa mga kaluluwa. And I believe that is the right word. Na para magay yung kanta ng yung people need the Lord. Ano yung lyrics nun? Diba? Na para nakikita mo yung mga taong naglalakad as they pass by. Na itong tao na ito really need the Lord. Amen? Habang tayo po ay undisturbed, unburdened for souls, then it is impossible
para po sa ating church to experience the power and the presence of the Lord Jesus Christ. Hindi po. Amen? At tignan niyo pa, na nagkaroon na tayo ng mga testimony, mayroong mga nasisave na wiwitnessan. Di ba sumasaya tayo? Nag-text sa akin si Brother June, si Daddy June. Sabi niya, Pastor, mayroon po akong isang nawitnessan manggap sa Panginoon. Natuwa din ako eh. 4 na kaluluwa doon. Na? Nag-report si Brother I. Sabi niya, ilan yung nawin niyo? More than 80? Ha? O, more than 80 na kaluluwa. Amen? Na? Nakapagbigay ng tracts. Na inabigyan niya ng tracts, baptist din. Nagkakilala. So at least mga kapatid, nakilala yung ating church na nagsusulwinig ng ibang baptist. Diba? Amen? So yun po mga kapatid. Ibig sabihin in that way, we can feel the presence of God. Diba? Oh. Kaya dito po, ito pong bright na ito, sabi nga gano'n, I sought Him, now whom my soul loved, but I found Him not. So wala pong kapangyarihan. Now, kaya tingnan niyo po, sa ating pong church, mga kapatid, ano ba nangyayari? What becomes our churches today? Ang nangyayari po kasi sa mga churches ngayon, siguro, kung titignan natin, makakasama po tayo, para po we become contented na lang eh. Meron na tayong building, di ba? Amen? Meron nagkakanta sa congregational singing. Alam niyo ba, nag-uumpisa po ako? Nag-uumpisa po ako dito sa Manila. Ang oras ay 9 o'clock. Lagi po ako doon nasa labas ng gate. Wala sa mirado ko. Ako, natatin ako yung nanitel mga lagi po ako nakagano, mahaba. Alam yung leg ko, mahaba pa. Lagi ang tingin ko malayo. Sabi ko, meron kayang darating. Sino kaya ang aatin ngayon? Ganon. Natatalikod po ako. We pray, Lord. Lagi po yung mga in-invite po namin. Sana dumating. Ganon po yan. Every Sunday, every service, mga kapatid. Kaya, parang iyaan. Nawala na eh. Ibig sabihin, mga kapatid, dumarating na. Amen? Andiyan na kayo. So, ano nangyayari, mga kapatid? Na pag hindi tayo mag-iingat, magiging kontento na tayo po. Alam niyo po yung kanta na my house is full, but my field is empty. Diba? Amen? Ganun na mangyayari. Punong-puno na tayo dito. No? We love, we peace, mga kapatid. Diba? No? Kung talaga sabi natin, masaya na po tayo dito. Pero ang tanong, what is now happening to the field? Empty. Walang soul winners. Walang mga missionaries. Walang nag-i-start na gawain ng Panginoon. Amen? Ganyan po ang mangyayari, mga kapatid. Na nagkakaroon na tayo, sabi nga, na self-satisfaction. Self-satisfied na po tayo sa ating pong sitwasyon, mga kapatid. Na para na lahat yung mga dapat natin gawin, wala na. Itinigil na natin. At naging parang Laodicean church na po tayo, mga kapatid. Na hindi po tayo mainit, hindi na naman tayo malamig. Tayo po ay naging lukewarm na lamang. And we better check yung ating pong spirituality. Baka ganun na ang nangyayari po sa atin. Para wala ka ng burden sa kaluluwa. Noong araw, tingin mo sa mga tao nakakausap mo, prospect. Amen? Bakit? Kasi wala pa kaligtasan eh. Ngayon, ang tingin mo na sa mga tao nakakausap mo, customer. Kasi may aalok eh. Di ba? Amen? So yun po ang nagiging malungkot. Kaya idleness, mga kapatid, tignan niyo po, idleness and power do not go together. Kasi idle ka, ano mo ang power? Idle ka na. Diba? Amen? So hindi mo pwedeng magsama po yan. Kaya ito po sabi niya, I sought Him whom my soul loved, I sought Him, but I found Him not. Ano para sinasabi niyo? Sabi niya dito, gusto ko ang presensya mo, aking minamahal. Pero sa kakahanap ko ng presensya mo, hindi kita makita. Sabi ko tayo, dahil hindi nga nakita ang presensya ng ating Panginoon, siya po ay nananatiling walang kapangyarihan. Alam niyo ba kung ano ang kapangyarihan ng church?
Ang sabi ko, mga kapatid, kapag ng church, kung ano ang pinagkasunduan ng mga anak ng Diyos o ng church na inaaproban ng langit. Amen? Sabihin na yung church natin ay isa po ito parang baterya ng full church. Meron pong power, mga kapatid, na pag ilalagay mo sa sakyan, one click lang, andun na ang makina eh. Diba? Pero pag tayo po yung klase ng church na we are not doing our job, ang nangyayari na, yung battery natin parang dead cell. Pag in-start yan, gano'n. Na kailangan itulak pa. Amen? Na? Kaya dito po, yung bride, she wants to be near whom her soul loveth, to be with Jesus, na? Pero ano po, hindi po mangyari yan. Bakit yan? Andun lang kasi yan sa kanyang bed. Amen? Na? Kaya dito po, to be with Jesus, ano po, is to want what Jesus wants and to love what Jesus loves. Yan po eh. Kung ano ang gusto ni Kristo, yun ang gusto mo. Kung ano ang mahal ni Kristo, yun din dapat ang mahal mo. Diba? Yan po ang dapat, mga kapatid. And be faithful to the sacred responsibility of that relationship. Ano po ba yung responsibility natin sa Kanya? Is to win souls. Opo. Naalala niyo po ba, biniyayaan tayo ng isang kahon na gospel tracts. Nasa baba. Ayaw ko, paka 10,000 po yun. Hindi lang. And you can always get, that is for free, mga kapatid. Kumuha ka niyan, paunin mo yan, ilagay mo sa bulsa mo, ilagay mo sa kung ano man yung pwede mo paglagyan, pag meron ka nakausap, iabot mo. Ang sasabihin mo lang, pakibasa lang po. Yun lang. Pero bawat papasahin na yan, kailangan ipanalangin mo. Diba, nagkwento ko sa inyo, mga kapatid, yung ating pong Mother Church, nag-umpisa sa isang nilang bukos na traps. Alam niyo po ba yan? Hindi na nakakaalam niya yung istorya na yan. Hindi niyo ba alam? Ulitin ko. Yung ating pong church, bago pa lamang ko naman, nagdadaan dyan yung mga bus na bayang Biyata, galing Quiapo. Meron mga Bible student from Mandaluyong, ating pong seminary, may church po kasi doon. Yung trucks, na yan, gospel trucks, binalot po nila sa cellophane na nagmukhang candy. Kaya nung dumadaan, mga kapatid, yung mga bus, binabato nila doon sa pulutan yung mga tao. Yung isang pinulot, kala niya candy eh. Pagbukas siya, nakita niya, gospel trucks, parang nainis, nilamumos, tinapon. Yung katabi niya po, pinulot yung gospel trucks. Binasa. Nangusap sa kanya po ang Holy Spirit. Tinignan sa likod, mayroong telephone number at address ng Bible Baptist Church Mandaluyong. Tinawagan po, nagpunta ngayon yung ating missionary na si Brendan doon sa tumawag, binisita, nag-Bible study, naging Bible Baptist Church ng Paco. Na kung saan doon po kami ni Sister Nell, Sister Lalaine, nang galing. Kaya sa akin po yung mga gospel tracts na yan, very precious po sa akin yan. At meron na kaya nakikita na itinatapon sa kalye, pinupulot ko po yan. Amen? Amen? Sabi sabihin, mga kapatid, yan po yung responsibility po natin as a church. Kaya, tignan niya, Jesus is nearest. Dito po, Jesus is nearest to us when we are faithful serving Him. Amen? Malapit na ang Panginoon sa atin, pero mas malapit siya sa tuwing tayo po ay maglilingkod sa Kanya. Kaya, tingnan nyo, meron mga Kristiyano. Minsan, lagi po nila tinatanong, bakit kaya hindi ko maramdaman ang presensya ng Diyos?
Di ba? Bakit hindi ko nararamdaman? Na bakit parang hindi ko ramdam na very close ang Panginoon sa akin. Hindi ko maramdaman ang kanyang kapangyarihan, hindi ko maramdaman ang kanyang presensya, na parang there is something missing in my life. Alam niyo po kung ano? Na kung ano ang mali po dyan, na maaari magbatid, tayo po ay nandoon lamang sa higaan natin tulad nito. Bride. Now, it means you cannot feel the presence of God because you are not doing anything. Amen? Kaya ganito po, the quickest way for a church to die, ito po, the quickest way for a church to die is inactivity. Gusto niyo mamatay yung ating church? Huwag tayo magkakaroon ng kahit anong activity po dito. Gusto niyo ba yun? Alam niyo ba sa Amerika, mga kapatid, ang dami na po mga churches, property, na for sale. Nakakalungkot. Meron ako na-attinan po doon. Ang haba ng kanilang church building, napakalaki, laki rin ng parking lot. Na yung kanilang church building, mga kapatid, ay pwedeng magkasya ang Amerikano, mga Amerikano na 800. Pag Pilipino po yun, 1.5. Kasi alam niyo po, mga Amerikano, hindi po uupo ng tabi-tabi kayo ganyan. Ayaw. Parang laging ano yan. Ayaw nila crowded sila. Kaya nagtataka sila, bakit po yung 5-seater na kotse, kasya ang siyam ng Pilipino? Ito po yun. Minsan, nag-hotel kami. Nasa isang kwarto, 6 kami. Hiyang-hiyang yung Amerikano. Sabi ganun, 6 kayo dyan? Sabi na, oo. Ang lalaki naman ng kami. Na gusto nila, dala-dalawa lang daw. Sabi, hindi, okay na kami dito. Ayaw nila ng crowded eh. Kaya iba, tingin niyo po, no? Yung 800, malaking-malaki na po yun. Alam niyo kailangan natin? 30. Hiwa-hiwalay pa sa upuan. Kaya nakaka-high blood eh. Pero ito po, ang haba, meron 3 dito. 3 doon sa gitna. 3 dyan. 30 mga kapatid, ang haba. Amen? Oh. Bakit po? Wala na activity eh. Wala na soul winning mga kapatid. Wala na fellowship. Napupunta nila sila doon. Magsasalita yung pastor, mga kapatid, ng 20 minutes. Pag naging 25 yun, iiwan pa yung mga pastor. Ganun po sila. Amen? Pag sinabi ang oras na kanilang pagsamba, 11 to 12 o 10 to 11, dapat 11 tapos ka. Dahil pag hindi mo tinapos ang 11, tapos ka na pastor. Papalitan ka nila. Ganun po. Amen? May nagalok sa akin sa Florida, pastor daw ako. Inalok. Nag-isip ako. Hindi ko lang sinabi sa inyo, ngayon lang. Nag-isip ako. Pero sa Florida, mga kapatid, doon yung Miami, bihira, no? Di ba? Dali yun. Nala si Lebron. Pero, di ba? Inalok po ako, mga kapatid. Sabi ka naman na dyan, sabi ka naman na Filipino congregation. Sabi ko, okay, kaya ko yan. Kaya ko Tagalog ng preaching dyan. Sabi ko, paano gagawin ko? Mag-submit ka ng resume. Sabi ko, sa inyo na lang yung church nyo. Ano ko? Pastor mag-a-apply. Ang alam ko sa pastor, tinatawag ng Diyos. Sila masusunod eh. Kaya di mo sa tawag na kanila, ano ba din eh? Pag nangaral, halimbawa, ang pastor, tungkol sa pangangalo niya, ayaw na yun. Sabi, pastor,
sa susunod na Sunday, yun na ang huling Sunday mo, maghanap ka ng ibang simbahan. Ayaw nila. Gusto nila mga kapatid, yung hinihele-hele sila. Amen? Meron po ako na pagsalitaan doon sa may North Carolina. Mga senior. Na matatanda na mga kapatid, mga retired. Nagpipreach po ako, sabi ko, kahit matatanda na kayo, mga merkado po yan, na kailangan hindi pa rin kayo tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Na yung pastor nakakawa sa upuan niya, natatakot, baka meron akong masabi, ma-offend yung kanyang mga members, iwan siya. Sabi ko din, nagsalita ako ng salita ng Diyos eh. Tapos mga kapatid, matapos po yan, nagpasok po siya ng love offering. Alam niyo magkano ang nakuha nila? More than $1,000. Sabi ni pastor, first time dito sa amin yan. No? Kasi mga kapatid, ang mga pastor doon, empleyado. Napakagutot. Kaya ano nangyayari po sa church? Walang programa. Kaya nagsasarama ng kapatid. At yan ang gustong-gusto ng diablo mangyari. Amen? Kaya sinasabi natin, bakit parang hindi ko nararamdaman ang presensya ng Diyos? And that is the very reason, mga kapatid. You are doing nothing. Kaya pray ko lagi, Lord, sana po hindi mawala ang presensya niyo po sa amin. Alam niyo po nawala ang presensya ng Diyos, ang tawag po niyan ikabud. The glory of the Lord departed. Gusto niyo ba ang church natin, Bible Baptist Church sa Manila, maging ikabud? Wala na ang glory. Alam niyo po kasi yung tabernakulo, mga kapatid. Yung tabernakulo, mga kapatid, mga attend lang po yan. Merong inner court at outer court. Na nakikita po nila ang presensya ng Diyos kasi parang meron ano yan parang supa. Yung ulam na parang misil. Sa malayo pala, makikita nila ang doon yung presensya ng Diyos. Sa ibig sabihin, very visible. Meron pagkakataon na kapatid, ang Israel ay nagpatuloy sa kanilang kasalanan, hindi na po nila pinakikinggan ang mga propeta, hindi na po nila pinakikinggan ang mga Diyos salita ng Diyos. Ang nangyari, umalis ang glory ng Panginoon, nag-depart na wala, yung parang cloud sa yun, yung usok na yun, nawala yan, na tinawag po yan na ikabud. At napakahirap para kapatid, sa chosen nation ng ating Panginoon, na namambuhay na wala ang presensya ng Diyos sa kanila. Ganyan din po sa atin ngayon, mga kapatid. Napakahirap po ang magiging kalagayan ng Bible Baptist Church ng Marilao kapag ang kapangyarihan at presensya ng Diyos mawala sa atin. At kung yan ay mawawala, tayo rin ang dahilan kaya wala. Amen? Amen? Kaya mga kapatid, hindi ka po iniligtas ng Panginoon para maupo lang We are saved to serve. Amen? Dapat lagi natin tatandaan yan Kung nasaan ka ngayon, diyan ka inilagay ng Panginoon para magkikulan niya. Hindi ka aksidente na punto dyan Dapat sa bawat eskwelahan, may Bible study tayo. Sa bawat trabaho, meron po tayong sharing yan. Kahit saan po tayo naroon, dapat ang salita ng Diyos, lagi po yan na ibabahagi. Kaya huwag yung iiwan ng mga Bible sa mga bahay. Lagi po dapat tayo merong Bible na dala-dala. Kasi ang Bible na kapatid, hindi ganyan Although alam ko dala niyo yung Bible nyo at hindi nyo kailanman naiiwan ang Bible nyo kasi ang Bible nyo nasa cellphone. Pero pag sabahin mo yan, yung Bible na aklat, tsaka cellphone, palagay ko lagi ito iwan. Opo. Amen? Kaya nang bitbitin yung Bible, meron naman akong
cellphone. Meron din akong iPad. Di ba, amen? Oo. Alam niyo po, tingin ko lang, ewan ko lang sa inyo. Parang mas gusto ko pa rin mag-share ng mga verses sa Bible sa aklat ng gagaling. Diba? Kaya meron akong maliit na Bible, nasa bulsa ko yan. Anyway, tingnan natin yung scenario, pangalawa. Sa verse number 2. Song of Solomon. Nantok na kayo? Hindi pa kayo nantok? Gusto nga, antokin kayo eh. Para tumigil na ako dito eh. Gusto nyo ba? Okay, verse number 2. I will rise now. Tignan niyo po. And go about the city in the streets, that in the broad ways I will seek him, whom my soul loveth. I sought him, but I found him not. Umalis na siya doon sa kanyang bed. Nagpunta na sa kalye. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, medyo nagkaroon na po ng mobility po dito. Nagkaroon na po ng movement. Nagkaroon na po, mga kapatid, ng exerted energy. Doon na po siya naghanap sa mga streets. Pero ang sabi pa po rito, mga kapatid, no? I sought him whom I so loved. I sought him, but I found him not. No? Kaya, bakit po kaya na hindi niya pa rin nakita? Kaya dito, the bride goes, no? Now goes into the streets. Yung muna sa bed, ngayon sa street na. Di ba? Tignan niyo po, ano po ba ang inyong ginagawa kapag kayo hindi makatulog? Siyempre, gagawa ka ng something para ikaw ay antukin. Yung iba ay naglalakad-lakad. Na mas maganda po maglakad ng gising kaysa maglakad ng tulog. Amen? Naglalakad-lakad ba kapatid? Nang iba ay nagbabasa-basa. Ang iba ay nakikinig ng mga music. Ang iba ay nanonood siguro ng telebisyon. Saan nangyayari ba kapatid? Yan yung common because we can sleep. Saan sabihin mga kapatid? Tignan nyo ha? Yung ating tulog at tayo po'y naghahanap ng tulog sa iba, nagiging artificial po yun eh. Ang iba siguro iinom ng sleeping pills para lamang makatulog. Di ba? Kaya, ang nangyayari mga kapatid, gumamit ka ng anything artificial para ikaw ay makatulog, para lamang makalimutan mo na yung iniisip mo, kaya hindi ka nakakatulog. Sabi sabihin, ang nangyayari po ngayon, yung church pa rin, hindi niya pa rin po nakikita yung presensya ng Diyos because the churches now is doing something artificial. Ano po ang ginagawa ng ating mga churches? Nagkakaroon po ng kung ano-ano magkaroon tayo ng holy tournament. Halimbawa, gano'n. Di ba? Magkaroon po tayo ng mga social activities. Okay po yun mga kapatid eh. Pero dapat mga kapatid, na paggagawa ang church sa mga ganyang klase activities, na lagi nakasentro mga kapatid sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Diba? Bakit sabi mo, bless the bless kami sa church na nagpumilos ang Holy Spirit. Bakit mo nasabi? Nag-iiyakan yung mga tao. Praise the Lord. Talaga naman pumilos. Ano ba? Bakit mo nasabi? Talaga yung mga tao talaga naglulupasay. Pumilos ng Holy Spirit. Nang tinanong, ilan ang tumanggap sa Panginoon? Naglulupasay sila at umiiyak. Ilan ang lasing? Naglulupasay sila at umiiyak. Mga kapatid, ang Panginoon, masasabi natin kumikilos kapag meron kaluluwang naligtas. Yun yung nangyari doon sa ating crusade. Sabi ni Pitray sa akin, sabi niya, well, Brother Garcia, sabi niya na, will you or somebody else be my interpreter during the invitation? Gusto niya, meron magtatanalo ng English niya pag nagbigay na siya ng invitation. Sabi ko sa kanya, Sir, you
just give the invitation. Kasi kung iniisip mo, hindi ka maiintindihan sa invitation, hindi ka na rin naintindihan, hindi kayo nangaral. Sabi niya, just give the invitation, sabi sa kanya. Kaya ano daw yung mga basta, nasa likod ako. So sumunod naman ang merkado. Buti naman. Di ba nakita niyo, siya nagbigay ng invitation mga kapatid, pinalapit niya yung mga tao, 1,400 ang lumapit po para tanggapin ang Panginoon. Nag-pray po siya, nag-acceptan. Magagat inulit ni Pastor Bustan. Di ba? Sa ibig sabihin, yaan ang masasabi natin, kumilos ang banal na Espiritu. Amen? Isang preacher, nangaral, sabi niya nila, paulit-ulit na sinabi, si Jesus Christ was crucified in the Garden of Gethsemane. Paulit-ulit niya sinasabi yan. The Lord Jesus Christ was crucified in the Garden of Gethsemane. Doon ba siya kinrucify? Kasi hindi mo alam eh. Sa Garden of Gethsemane, doon na lalaki ng Panginoon. Sa Golgotha po siya, mga kapatid, pinako. Doon po siya sa Calvary, pinako. Diba? So mali, yung mga ngaral. Pero alam niyo po mga kapatid, nung nagbigay ng invitation, yung preacher na yun, paulit-ulit na sinasabi, na pinako si Kristo sa Garden of Gethsemane, dalawa hanggang forward para tanggapin ang Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng Panginoon. During the Pentecost, nangaral po, itong sila Pedro. Sila po ay mga Hudyo. Mga Grego, mga kapatid. Ang mga nakinig doon, iba't ibang lingwahe, mga kapatid. Pero dahil kumilos ang Holy Spirit, kumilos ang Panginoon, lahat ng mga nakinig, halimbawa yung nagsasalita yung Ilocano, ang mga Bicolano, mga kapatid, naroon, naririnig nila yung Ilocano nagsasalita sa Bicolano kanilang naunawaan na lingwahe. At ano nangyari? Multitudes, 3,000 souls, 2,000 souls were added unto the church. Kaya yung thousand na yun, hindi na po nabilang, sinabi na lang po ng Bible, multitudes. Yan po ang pagkilos ng banal na Espiritu. Amen? Hindi asaya namin sa church. Okay, praise the Lord. Binigyan tayo ng kasayahan ng Panginoon. Pero ang gusto ng Panginoon, meron mga naliligtas. Amen? Kaya sabi nila, she found him not. Bakit po? Because the church is seeking. Dapat po, the church is preaching. The church is sharing the Word of God. Amen? Okay. So, ano po, ang nakita pa natin dito? Pagdating po daw sa verse number 3. Ito natin. Diba, sabi dyan mula sa verse 1, by night on my bed, I sought him, whom my soul loved, I sought him, but I found him not. I will rise now and go about the city in the street, and in the broadways I will seek him. Whom my soul loved, I sought him, but I found him not. Verse number 3. The watchmen that go about the city found me, to whom I said, show ye him whom my soul loved. Nakakita niyo mo yung watchman. Ano po? Yung watchman na yan, sino po ba yan? Para malaman natin kung sino po, ito po mga watchmen na nakakita doon sa bride na inaanap niya yung kanyang minamahal. Na, chapter 5, verse number 7 ng Song of Solomon. Tignan natin, sino yan? 5, verse number 7. The watchmen that went about the city found me, they smote me, they wounded me, the keepers of the walls took away my veil from me. So sino po yung mga watchmen na yan?
ay yung nag-persecute sa church ng ating Panginoon. Bakit sila pinersecute? Now, tingnan niyo po, the church now is not just seeking. The church now is preaching. Di ba? Sinabi ng ganun sa Watchman, nakita niyo ba yung minamahal ng aking puso? So, ano ginagawa? Sabi ka dito, they were the church, no? Nismut sila, sinaktan sila, pinersecute sila, mga kapatid. Itong mga watchmen na ito. Sabi sabihin, mga kapatid, tignan niya, ha? Pag ikaw ay isang mananampalataya, at ikaw ay nag-witness sa isang kaluluwa, mag-expect ka, mga kapatid, na there will somebody will always ridicule you, persecute you, at magsasabi mo po ng hindi maganda tungkol sa'yo. Amen? Mas maganda po yun, mga kapatid. Pero kung nag-persecute ka dahil ikaw ay nangangaral, nagbabahagi ng salita ng Diyos. Alala ko ng araw, sama namin si Pastor Belmonte, nagtuturo siya ng Bible study. Sabi ng tatay ng aming tinuturuan, hoy, tumigil kayo, mga demonyo kayo. Pero niyo po, nangangaral ka ng salita ng Diyos at tawag kayo demonyo. Buti, hindi mo kasi Pastor Belmonte. Na hindi niya sinabi, oo, kaya nga nakinito po kami para dalhin ang mensahe ng demonyo para sa inyong mga demonyo. Ay, pag ako sumagot, yun ay sasagot ko eh. Nala, ano si Pastor Belmonte? Amen? Amen? Pero bawal sa operation ko yun, ha? Bawal yan. Gamitin niyo sa operation ko yun. No? So, doon na po nag-umpisa mga kapatid. Kaya tignan niyo po, no? Tignan niyo, only way that we can feel the presence of the Lord kapag tayo po ay nagsusubmitting na. And di ba sabi nga na sa Acts 1:8, after you will, ano ito? Sige nga, sabi nga sa Acts 1:8, you will receive power after the Holy Ghost is come upon you. Yan sabi niya. And you shall be witnesses and to be both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Amen? So, ibig sabihin, para saan yung power? Para sa mga nag-witness. Kaya, bakit kailangan ang presensya ng Diyos? Ayaw mo naman mag-witness. Amen? Amen? Na? Kaya tignan niyo po, mga kapatid, tignan niyo nung na-persecute na, no? Nung na-persecute na, ito po, bride, ano na ang naging kasunod sa verse number 4? Tignan niyo, ha? Sabi dito, na? Wala, verse 3, wala. The watchmen that go about the city found me, to whom I said, show ye him whom my soul loveth. So tinanong niya, ikaw nag-witness siya. Kilala niyo ba yung aking Panginoon at tagapagligtas ng sanlibutan? Na pinersecute siya, sabi diyan. Na sinaktan siya. Pero after po, nung siya ay na-persecute, verse number 4, sabi niya, it was but a little while that I passed from them, but I found him whom my soul loveth. Amen? Natagpuan niya rin eh. Sabi niya na, it was but a little while that I passed from them, yung mga watchmen. But I found him whom my soul loveth. I held him, and would not let him go until I had brought him into my mother's house and into the chamber of he and her that conceived me. Amen. Alam niyo po, mas pagpapalain pa po tayo kung tayo po ay patuloy na mag-aakay ng kaluluwa. Amen.
Mas pagpapalain pa po ang ating church kung marami pa po tayong mga men na lalabas para maging missionaries. Amen? Amen? At ang commitment ko sa Panginoon, Lord, gagawin ko po lahat ang aking magagawa to train yung mga men and ladies na willing magpagamit sa Panginoon. Maiksi na po ang ating panahon. Amen? Hindi natin alam. Kaya sabi nga, sa Proverbs 15:1, boast not thyself for tomorrow, for thou knowest not what the day may bring forth. Meron kami kaibigan doon sa Target Range, si Hael, pero kung kilala ni Brother Teddy yan. Yun yung nagkukulay ng mga baril. Napakalakas sa lalaki, puro tatubo yun. Yan po yung nasishare ko ng salita ng Diyos. Pero hindi ko po talaga siya pinupuan para witnessan. Kasi dumadalaw-dalaw lang yan, tempo. Noong Thursday, nandun po ako. Sabi nung isa pong naka-attend na rito sa atin, si Jojo. Sabi, Pastor, si Hael naliko. Kala ko naman, nakahuli ng pulis dahil po yung dadala ng mga baril na tapos pinakukulayan na walang lisensya, tinatago nila sa bangka. Sabi ko, ganun ba? Saan nakakulong? Ay, hindi po. Inatake po sa puso, namatay. Napakabata ko, siguro mga nasa 30 pa lang siguro yun. Napakakulit yun. Napakalakas mga malit, hindi mo isipin na mamamatay agad. So, ibig sabihin mga kapatid na life is uncertain. Life is like a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Magugulat ka na lang yung malakas ng tao, namatay na. Sino po ang makakapag-isip na yung 44 na shock na PNP na yun, mamamatay na gano'n lang? Baka ngayon iba doon, bago mamatay, nakapag-text ka gusto kayo dyan, medyo okay lang kami dito. Tapos biglang nabalita, yung okay lang kami dito, patay na pala. Amen? Sabihin mga kapatid na we are running out of time. Tumayo na po tayo doon sa ating mga bed. Lumabas na tayo sa mga lansangan. Mag-witness na po tayo sa lahat ng tao na ating po pwedeng pahagian ng salita ng Diyos. At ang pinapangako po sa atin ng Panginoon, doon natin mararamdaman ang Kanyang kapangyarihan at ang Kanyang presensya. Tayo po natin ito. Tayo po'y madala. Mapagpala ng Diyos, salamat po ulit sa amin. Salamat sa mensahe. Kaya Panginoon, patuloy mo po kausapin ang bawat isa. Naway sa mga oras na ito, nakita po namin kung saan po kami nakatayo, kung ano ang aming kalagayan, kung ano ang temperatura, Panginoon, ng aming mga espiritu. Kung kami ba ay mainit, kung malamig, kung maligam-gam. Kaya Panginoon, dalangin po namin, naway ipakita mo po sa amin ang aming kalagayan kung paano mo po kami nakikita sa mga oras na ito. So Lord, sa paanyaya po, anuman ang mensahe mo po sa amin. Dito po sa altar, Panginoon. Dito po sa altar kami makipag-usap po sa inyo. Dito sa altar mo po, Panginoon, kausapin mo po kami. Dito sa altar na ito, Panginoon, ipakita mo po sa amin yung mga vision na gusto mo pong ipagawa sa amin, Panginoon. Dito po sa altar na ito, Diyos, amin pong ipanalangin ang mga gusto po namin maakay sa inyong pong paanan.
Panginoon, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami, Panginoon. Gamitin mo po kami na maakay namin ang mga kaluluwa mo niyo. Ito po, Panginoon, ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Habang lahat tayo, ikaw ay hinaman ng Diyos dito sa altar ng Panginoon. You come. Okay? We are running out of time. Ang buhay ay parang hamog lamang. Magdakay na rayaan at ito po ay hindi natin masasabing andyan pa rin bukas. You want to pray for somebody in heart. With him, with her on purpose. Sadyain mo talaga. Panalangin mo. Dalhin mo siya sa paanan ng Panginoon. Marahil yan ay kapatid mo. Marahil yan ay magulang mo. Kung mga kamag-anak mo. The very person that are very dear to you. Panalangin mo. Magmakaawa tayong lahat sa Panginoon. Parang awa mo na, Panginoon. Maligtas po itong mga mahal namin sa buhay. Gusto namin silang makasama na naglilingkod sa iyo. Hindi natin alam kung gano'ng katagal pa ibibigay ng Panginoon sa atin ang oras. Hindi natin alam kung gano'ng katagal pang oras ibibigay ng Panginoon sa atin. Now is the accepted time. Now is the day of salvation. Pala namin Diyos, natuloy po kami lumalapit sa luglugan ng inyong pong trono, Panginoon. Lumalapit po sa inyo, mamakaawa. Ipunin ko po ang puso ng aming mga mahal sa buhay. Ilusin ko po sila, Panginoon. Upang makita po nila, O Diyos, na kayo lamang ang kanilang kailangan para po sila ay magkaroon ng kaligtasan. Panginoon, maawa mo kayo, Panginoon. Tapos mo po ang bawat pangalan, ang bawat na ilapit po sa altar mo po ngayon. Gamitin mo po kami.
gamitin mo po ang aming patutunan. Ito po, O Diyos, ay aming pumililig